Magandang umaga mga igan, mahigit 1 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam mula sa apat na Chinese national sa Muntinlupa City. Ang mga droga sinilid sa mga pakete ng tsaa at lata ng biskwit. Darito ang unang balita ni Darling Kai. Sa loob ng bahay na ito sa isang exclusive subdivision sa Barangay Ayala, Alabang, tumambad sa mga operatiba ng PIDEA ang mahigit 120 kilo ng umano'y shabu pasado alas 6 kagabi. Isang oras bago yan, mahigit 40 kilo naman ang hinihinalang shabu ang nasamsam ng PIDEA sa isang hiwalay na buy-bust operation sa parking lot ng isang mall sa Alabang pa rin. Sa kabuuan, 1.1 billion pesos ng hinihinalang shabu ang nakuha mula sa apat na Chinese nationals na naaresto sa magkahiwalay na operasyon. Nakalagay ito sa mga pakete ng tsaa at nakasilid sa mga lata ng biskwit. Makikita nyo rin sa likod namin, parang merong siyang small store. Siguro parang cover up niya lang na pag tinanong siya, kasi makikita nyo puro lata ito eh. So akala mo tuloy na ibebenta niya sa labas siguro, but eventually ang laman pala niya shabu. 3 buwan daw tiniktika ng otoridad ang mga suspect. Ayon sa PIDEA, malaki ang posibilidad na ide-deliver na sana ang mga kontrabando sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Based on the packaging na nakikita nyo, these drugs came from the Golden Triangle Drug Syndicates. So this is the packaging, the same packaging that were seized by other nations such as Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar. Inaalam pa ng mga otoridad kung paano nakapasok ang mga ito sa bansa. Pero hinala nila, nakalusot ito sa mga pantalan. Itinanggi naman ng isa sa mga suspect na sangkot siya sa malakihang pagtutulak na ito. Kaibigan ko lang yung babae, yung mga iba, hindi ko kilala yun. Sila dalawa, hindi ko kilala. Sobra akong kulat. Wala namang pahayag ang 3 iba pa. Makikipag-ugnayan daw ang PIDEA sa Bureau of Immigration para alamin ang pagkakakilanlan ng mga suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito ang unang balita sa Muntinlupa City. Darlene Kai reporting.